Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,935 subscribers. Maraming salamat po. Malapit na po tayo sa 9,000 subscribers milestones. And I love you all. Mahal na mahal ko po kayo. At mag-iingat po tayo lagi, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Okay, ang pag-usapan po natin today, yung chairperson po ng Appropriations Committee diyan sa House of Representatives sa pangalan ni Stella Kimbo. Okay, kasi marami pong naglalabasan na hindi naman lang po pala ito simpleng teacher lamang. Ito ay isang magarbo at isang tao na nagsushow off ng kanyang mga ari-arian. Di ba? Pero anyhow, ano naman po, siguro baka kinita naman niya yan o di kaya binigay ng kanyang asawa, binigay ng mga kaibigan, binigay ng mga kamag-anak. Pero tingnan po natin dahil nga po tila bagang inapi nila si Vice President Sara Duterte, ang opisina ng pangalawang pangulo na nagkaroon ng 32 million votes last 2022 elections na for the record ay mas malaki pa sa boto na nakuha ng Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon ay talagang iniisa-isa ng mga netizens ang mga luho ni Marikina Representative Stella Kimbo na napapabalitang tatakbo bilang mayor ng Marikina City. Kakalabanin niya ang asawa ni Mayor Teddy Teodoro. Mayor Teodoro, okay? Na isang isang congresswoman din na hindi naman masyadong nakikialam diyan sa mga pang-aapi nila diyan kay Vice President Sara Duterte. So, tingin ko magiging kandidato ni Vice President Sara Duterte diyan sa Marikina ay si yung asawa ng mayor, at ito naman si Stella Kimbo ay magiging kandidato naman nito ay si Bongbong Marcos, Ibig sabihin, mamanokin ni Bongbong Marcos si Stella Kimbo, Talagang nagpapakita ng pagkukumpara, sa kanyang pagiging simpleng teacher noon habang ang mga samut-saring komento sa kanyang pagiging maluho umano bilang kongresista ngayon. Ayon naman kay Atty. Salvador Panelo, dating Chief Presidential Legal Counsel at minsan naman ay naging spokesperson din ng ating dating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte, may tuturing karmang nangyayari ngayon kay Kimbo kasunod ng controversial na budget hearing para sa Office of the Vice President kung siya ang senior vice chairperson ng appropriations panel. Ay hindi pala siya ang chairperson. Okay? Nakikita ng ordinaryong guro ka lang pagkatapos napakaluho ng iyong pamumuhay ngayon. Dati-dati raw ay nagta-tricycle, nagji-jeep ngayon. Talagang naka-van, can do, todo customized. Makikita mo kalat-kalat sa social media na ngayon ay nasa lente siya. Pinapakita na nuoy siya teacher pa lamang, ordinaryo mga damit niya. Ngayon, branded lahat, kompleto, damit, sapatos, alahas. At saka, kapag umaharap sa kongreso, akala mo na fashion show, tuloy, nakikita ng mga tao kasi ngayon ang tinatawag na nakakarma ka tuloy. Binabalikan ka ng mga netizen kasi nang-aapi ka. Tama naman, Talagang nararamdaman ng mga taong bayan, mga netizens, na talagang inapi naman si Vice President Sara Duterte. Kaya itong mga to ay kung manalo man sa kanilang mga distrito o di kaya naman sa kanilang mga bayan, ay swerte na lang. Siguradong kakalabanin yan ng gusto. Matatandaan na sa unang pagdinig ay mag-isa lang humarap si Vice President Sara Duterte habang hindi na ito sumipot sa ikalawang pagdinig. Tama naman si pangalawang Pangulong Sara Duterte na hindi na pumunta doon. Sa isang panayam, sinabi ni VP Sara ang dahilan kung bakit hindi na ito sumipot
sa ikalawang budget hearing. Anya, pag-atake lamang umano ang gagawin sa kanya doon at hayaan na lamang niya ang desisyon ng House of Representatives. Samantala, punto pa ni Panelo, bagamat dapat lang talagang busisiin ang budget ng bawat ahensya ng gobyerno, binigyan din nito na hindi dapat maabuso. The Constitution is clear on this point. Pag yan ay public position, it's a public trust. Since ang pera ginagamit dyan mula sa taong bayan, talagang dapat suriin yan. Kung ikaw man ay presidente, vice-presidente, senador, kongresista, LGU, dapat talagang suriin yan, pero huwag kang mga-abuso. Ani Panelo, lalo na lang mas pinapaboran si VP Sara ng taong bayan sa nangyayaring pang-aapi umano ng Kongreso sa vice-presidente kaugnay sa budget hearing. Tama po yan. Alam nyo naman po ang mga Pilipino ay kung sino ang underdog, doon sila. Kung sino ang naapi, doon sila. Sa kabilang banda, mayroon namang panukala si Panelo na dapat magkaroon ng regular na budget ang OBP na hindi ibinababa sa itinatakda ng batas. O parang ano lang yan, o parang DepEd. Dapat bigyan ng regular budget, may ceiling. Hindi ka bababa sa isang ceiling. Di ba kung 2 billion ang budget, the following year, palaging mag-uumpisa ka sa 2 billion. Pwede kang tumaas pero hindi ka pwedeng bumaba kasi talagang kailangan ang ahensya. Matatandaan natin na ang OBP or Vice President's Office ito ay pangalawang opisina, kumbaga, no? Kaya nga tawag sa pamilya ng Vice President ay second family. Matatandaan tinapyasan ng House Appropriations Panel ng higit sa kalahati ang 2.1 billion proposed budget ng OBP. Mula sa nasabing panukala, ito'y nasa 733 million na lang. Bilang tugon ni Vice President Sara Duterte, handa naman niya siyang magtrabaho kahit magkano ang budget na ibigay sa kanila. Kahit pa niya kung zero budget pa. Kaya lang, walang lakas ng loob, walang ball sa mga congressmen and women na i-zero budget ang Office of the Vice President. Alam niyo po ba bakit? Dahil pag ginawa nila ito ay lintek sa 2025, panay talo yung mga yan. At sa pagdating sa 2028, lahat po ng kandidato ni Vice President Sara Duterte, including her, ay mananalo at talaga namang sisiguraduhin ng taong bayan na lahat kayo ay mawawala at mapupunta sa mga kangkungan. Sinabi naman ni Kimbo na mayroon pang one last chance on OVP para depensa ng budget proposal nito sa plenary debate sa pamamagitan ng budget sponsor nito na si Representative Zia Alonso Antong. Sino po ba kakampi ni Alisa Antong diyan, 'di ba? Siyempre, ang kakampi niya diyan ay ang mga congressmen and women, ang majority na pinapangunahan ni Speaker Romualdez. Okay? Sige, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko ha. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.